meron pang penalty zone coming from Filtergrisda. So, definitely gugustuhin nilang maghanap ng gulo. Now, for the side of Team Vamos, kailangan naman nilang makakita ng mga possible pick-offs given their heroes. Kasi, in a way, aabangan natin kung ano nga ba ang ipapakita nila. Pero ngayon, aabangan na rin natin ang mangyari early on into the Land of Dawn. Late game versus early game. That's right. Honestly, the late game here is very potent. Pero you know what? I think we can see kung bakit nag-draft ng ganito din yung BTK. Tama yung sinabi mo, they need that early burst. Grabe naman! Si Shark, pero look at that, si Zorn, nang gigigil, unang-una pa lang. First blood para sa Team Vamos. Tapos, ang matindi pa doon, napapurify nila si Hun ng ganun-ganun lang. And this is the damage ng magjowa. Ganito po ang bawas kapag Alam mo, kaya sa lahat ng mga dyan magkakaduo, sobrang importante na meron talaga kayong chemistry kasi makukuha nyo yung mga ganun kabibilis. Tama. Kita mo naman. As in, walang-wala lang yun. Like, it wasn't even like an actual gang. They were level 1. Yeah. So, makakapagtaka din, is that a misposition by Hun? Yeah. I think medyo na-underestimate din ni Hun yung possible damage output coming from Zorn. Kasi yung umiikot-ikot po na bulaklak kay Zorn, damage per second po yan. And level 1 sobrang sakit niyan. Tapos meron pang Bats impact na nagmumula kay Warlord. So definitely, yung ganong kind of positioning nang wala kang flicker ay parang not to be parang overextended. Ganon. Ayan. Of course, pag nag-overextend ka naman as Azushin on the front, yun ang maging problema ni Zorn mamaya. Pero ang ganda talaga, may emergency button tong si Zorn. Pag sumigaw siya, ayan, hihilahin lang siya ni Warlord, tas ligtas na siya. Pinapatay ako! Ganon. Kasi baba, tama. Matinis dapat kasi... Si Zorn kasi mismo yung sumisigaw. Oo, tama. Makikita natin yan. At mapapansin din natin kung ano nga ba ang mangyayari dito sa unang pagong ng laban. Zorn, nagvision lang din naman. Level 4 na mga miyembro ng BTK. Hindi pa din naman nakakapag-level 4 ang mga miyembro ng Team Vamos. Pero ngayon, ang Turtle ay pangawakan ng kupunan ng Team Vamos. Si Zorn, very, very confident. Look at this guy. Smooth coming in as well for the backup. Although wala naman sila yatang plano pa. They're trying to hold it just while waiting for Chibi. Kita mo naman yung BTK. Maging pasensyoso din. Fried Chicken, dumudge na. Yan sinasabi ko. They able to dodge out. Ang ganda ng gamit nila. And now Chibi is gonna go down though. Hindi babagsak na nga si Chibi pero nandito lang din man si Smooth. Sinusubukan niyang smooth talk. Mga natitirang member kaya si Zorn pa din na makakakuha ng unang pagong. Nandiyan naman yung Curse of Blood. Si Hun ang magiging target. Pero sabi ng Team Vamos, okay na yon, nakuha na natin yung pagong. Teka. Anong nangyari? Dali na si Chibi. So, I don't know why the turn was too much. Nasobrahan sila ng turn na wala naman silang na-kill. And they let go of the turtle. Walang retry yun. Pero Vamos pa rin na nakuha. Maganda din kasi yung ginagawa doon ni Smooth. Nandun talaga siya sa dulo just so that kaya niyang in a way, i-zone out. And yes, Mobazane was able to cast the Retribution. Pero dahil sobrang daming nakadikit sa kanya na Glulets, naging mahirap for him to time it properly. Glulets pala yung naging problema doon. Yung Glulets talaga. Ang kulit na mga Glulet. Naku! At yun na nga. Mobazane, medyo kailangan natin kumalma konti. Medyo hindi tayo Fredrin today. Oo. Baka kailangan natin kung ano dyan. Mag-recalibrate. Although, not technically, utility ka pa rin naman. O road to tank pa rin naman si Alpha. Ganun pa rin siya kakunat. Yung lifesteal niya, iba pa rin yung timpla talaga ng hero na to. Yep. Definitely iba yung dynamics na meron yung Alpha kasi hindi ka pwedeng rashly na pumasok doon sa backlines kasi mas kaya kang i-burst down compared to if you are a Fredrin. And so now, for Team Vamos, this is the time that they need. Ito yung oras na kailangan nilang i-buy Drackheart para magkaroon sila ng enough resources para sa susunod na team fight. Again, it's a perfect time to do, it's a perfect lineup to buy time. Hila! Ayan, kita mo naman, ligtas na naman. Warlord naman yun, nagwawala with obviously the beautiful damage coming from Celion. Good entry here by Mobazane. Pero again, hindi magiging sapat. Trying to go for the kick and they will get that Suyo. Chibi gonna go down here. Pero look at that, the damage has been done. Here comes Zia. Ayan na nga sinasabi ko, nagwawala na, dumating na sa eksena.
and ready to go for fights. That's gonna be 2 down rather, para sa Team Vamos. Dalawa agad yung napabagsak ng team ng BTK. And nakita natin kung ano yung naging trajectory ng team fight doon. They started by picking off Chibi. Sinubukan nilang habulin si Hun, but unfortunately nandun na for backup ang mga natitirang miyembro nila. Great way of the Dragon for Shark and better reinforcement coming from Zia. So na-overwhelm yung damage ng Team Vamos. Ang ganda ng pasok ni Zia doon. Wala ng bala yung Team Vamos para lumaban doon. And so far, si Chibi ang nagiging hamon. Hinahunting nila pa ulit-ulit. Si Shark ngayon, tatanggap ng napakasakit na damage talaga. Surprisingly, early on pa lang, medyo masakit na si Warlord. Oo, hindi pa yan nagkakaroon ng enough stacks but nararamdaman na yung damage sa kanyang bats impact. White Chicken, nakikipagbakbakan sa tatlo, bubuhat-buhatin lang din naman si Soren penalty zone just so that he could escape. And with that, almost, alam mo yung Team Vamos, despite losing, no, yung previous team fight before this, kaya nilang mag-respond dun sa ginagawa ng BTK. Actually, di ba sabi mo nga dapat hold lang sila ngayon? Pero for some reason, sila pa ngayon ang umaabante. Kita mo naman wala nang galawan, Kuya Moba Zane. Welcome talaga sa server namin. Oo, ang ganda na ginawa doon ng Team Vamos. Petrify play coming from Zorn. And meron silang response doon by pushing down the bottom lane turrets. Nakikita din natin for BTK, pinupush din naman nila yung top lane. So, trade. Wow. Pero, pumabor yun sa Team Vamos kasi na-pick off yung jungler ng kalaban. Again, guys, keep in mind sila yung late game team dito. Sila yung team na sana tumagal yung laban. Sana hindi tayo sugudin. Sana hindi tayo mapitas. Sila yung namimitas for some reason. Yeah. Although yung gold naman, pantay. Dapat hindi Oo. Kasi itong BTK, yung lineup nila, pampitas talaga. And dapat, if you're BTK, pinanghawakan mo yung early game lead na meron ka kasi the moment na magkaroon na ng damage items itong si Warlord and si Nets, that's where the game starts to become iffy for you, for BTK. Medyo mahirapan ka na mag-react dun sa gagawing plays if ever ng Team Vamos. Nakikita natin si Zorn. Chine-check lang naman ni Hun kung meron kang metal items bago ka magpunta sa susunod na round. Wag lang maging iffy. Kasi pag anong kasunod ng iffy, ano? Iggy. Ang galing! Apir, Iggy boy, wala tayong Vexana. Pero may Iggy tayo. Iggy lang ng Iggy. Iggy lang. Smooth. Kaya na nga. Pero nandiyan lang naman yung kanyang split. Mapapaulanan siya ng baril. Nandiyan lang naman yung ultimate coming from White Chicken. Pero Zia with a flicker in. Chibi pa rin makakakuha ng turtle. Pero si Zia double kill na. Shot down coming from Zorn. Habang nandito si Mobazane, pababagsakin. Si Zorn, si Chibi, mabubuhay pa ba? Okay, nabuhay pa. Sorry. Finally, nakita na natin. Nakita natin kung bakit ganitong lineup ang pinili dito ng BTK. Pag nag-collapse sila, pag sabay-sabay yung limang pumasok sa target nila, ay kita mo naman, walang sagot. Halos itong Team Vamos. Yeah, and ang kinagandahan nun for BTK, hindi man na secure yung turtle. Na-secure naman nila yung mid lane turret ng Team Vamos. So this opens up a lot of possibility for them. Kasi mas malawak na yung espasyo na nakokontrol nila. And for Team Vamos, kailangan lang nilang mag-hold on. Baby, hold on. Kasi kapag hindi sila nag-hold on, medyo mahirapan sila later on into the... Ay, hindi! Kapag nag-hold on sila, makaka-extend sa late game, tas mas kakayanin nila yung laban. And we're going back into the state of the game na feeling ko dapat ganito simula kanina. Yes! Na yung Vamos, umatras-atras, kumakachika-chi lang, nagpapastack lang yung Cecilion dito sa game na to. Oo. And yan talaga yung i-expect natin coming from them. And for BTK, they need to capitalize on this. White Chicken, na andito na nga sa ating LBM left bush mid na malapit sa river. Pero mukhang si Chibi pa rin naman yung makakasecure ng purple buff. Yeah, they're very chill. Although may threat sa pintuan, hindi naman basta-basta makapasok din. Kasi alam kita mo naman, si Zorn, pag makulit yan, at pag pinatulan nyo, bumabalik lang, nahihila ni Warlord. So ngayon, nag-aantay sila ng moment na kailangan yung medyo malalambot yung mahanap natin, si Nets o kaya si Warlord man lang. Pero right now si Zorn ang makaharap nila. And kita mo naman, Curse of Blood going down here. Mobazane is the target na washing to infinity and beyond. And ngayon, nakapag-free na din ng mga backline dito ng Vamos. BTK going back.
Oo, wala pa nakukuha ang trade. Ngayon, yung Team Vamos and the first Lord is up in 7 seconds. Kung ibaburst ito ng Team Vamos for sure, kakayanin nila na achieve na din ni Nets ang Trinity build for the carry 9 minutes into the match. Yung gold lead na pinanghawakan ng BTK ngayon ay nagdudwindle into a 400 gold lead. Mahapdi na yan. Ngayon, yung team na dapat pang late game, umaabante na naman. Fried Chicken nasa harapan. Huna stun. Here comes Zia. Here comes Shark. Walang retry means atras muna mga Babylon. It's time. We are on equal footing once more sa gold, pero parang hindi yata sila pantay. Lalamang na yung Team Vamos. And ito na, dito na natin makikita kung kailan magsa-start mag-power spike ang isang Sicilian. Wala pa siyang glowing wand. Meron naman na siyang wishing lantern. So definitely against Moba Zane, against Void Chicken, damang-dama na yung damage. Kasi kung hindi nyo pa alam, yung wishing lantern ay nakadepende sa total HP. Yung bawas na meron siya, Hun mahahatak ng Sanguine Flow. Si Sor naglatag na din naman ang Curse of Blood. Naupo ito na si Void Chicken. Nagkaroon ng penalty zone, pero kaya tayo mabibigyan ng penalty. And ngayon, mapapatrax na naman ng BDK looking for another way around. Zia hindi pa sumasali sa team fights, pero right now, bawas na ang frontline nila. Bawas na nga ang frontline nila at yung Lord ay nagmamarcha dito sa ating bottom lane. Pinupush na din yung mga natitirang torre doon ng koponan ng BTK. Meanwhile, for Team Vamos, they need to be able to find an opening. Susubukang sipain si Zorn, pero practice lang daw naman. Kasi ngayon, hindi din naman masyadong napakinabangan pa ng Team Vamos yung Lord because 5 versus 5. Inhibitor turret na ang susunod na target. Ang ganda sana. Binibait niya yung hila. Kaso wala talaga. Very chill lang tong si Zorn. He's a chill guy. Kita mo naman, actually, sa TP per minute niya medyo mababa ngayon. Oo. No? Pansin nyo? Hindi to yung usual na Zorn na parang 100 TP per minute. Oh. Ba? What's happening? Oo, what's happening to the world? The world is healing? Yes, pero yan na nga yung Curse of Blood, mapapakas ng Spear of Alpha palayo. Yung Bennett's Rage walang tatamaan, kaya it's a sign for Team Vamos na umiska po. Yung mga membro ng BTK kailangan makahanap ng opening, pero walang opening na ibibigay ang Malaysian team. Alam ko na. Ano na yun? Kaya perfect tong hero na to kay Zorn. Bakit? Pag sumusobra na siya, hatakin siya ni Carmina. si Warlord na bahala. Diba? Ang ganda pala nung hero na to para kay Zorn, no? Yes. Ako po, pag knock on wood, pag nanalo sila sa M6, yan na yung skin nila. Oo. Matic. Carmilla. Sa lahat po ng hindi nakakaalam, ang tawag sa passive ng isang Carmilla ay Moonlit Wits, pero Moonlit Waltz, pero nandito lang din naman ang kaganapan. Bennett's Rage kinasa na, mapapabagsak nila successfully si Smooth. Tapos ngayon, yung BTK, this just might be the opening that they need, slowly but surely. Ito yung sinasabi ko sa pag-Team Vamos. Tinatanong sa akin, guys, malakas ba tong Team Vamos? Malakas naman. May mga moments lang na ganun. Out of nowhere, they commit errors that really shouldn't happen, especially pag kumpleto yung team nyo. And for some reason, you know what? They're still ahead. I would still say, confidently say na despite that, lamang pa rin sila. Yep. Although BTK is starting to walk around the map, kita mo naman, pag nakalabas ka na sa mapa, guys, madami ka ng opportunity na gumawa ng play. Oo. And yun yung nga inaabangan for BTK Glowing Wand. The pick up na lang din naman dito ni Warlord. And now that the second Lord is up, sino ang mauunang kumontrol nito? Hun nasa harap with his lantern flare. Nandito lang din naman yung Sanguine to, walang tatamaan. Mukhang tahimik pa din naman kahit paano. Yes, so trying to control the minion waves, which is sobrang crucial dito. Kaya ang Team Vamos, sabi nila, hindi natin kailangan madali. Guys, tandaan nyo, tayo yung Late team game. na nakakatakutan nila pag nag-20 minutes na. Yep, hindi din sila kailangan masyadong magmadali considering na level 15 si Chibi. Kaka-level 15 lang din ni Moba Zane. Meanwhile, nandito yung pokes coming from Warlord. Hindi ko connecta lahat. Makikita ni Chibi, itong si Shark mukhang magle-level in. Talaga sila dito masisipa with the Way of the Dragon na paulanan pa ng mga baril, ng mga bala. Tapos yung penalty zone ko connecta sa dalawa. Nets and Warlord back away na lang din naman 4v5. Mahatak si Moba Zane. Nasakit na ng damage output na nagmumula from that Bats impact. Low na rin naman to. Namumula. Talagang namumula si Moba Zane. 13 minutes, kaya niyang halos lagpas kalahatiin si Moba Zane. Parang grabe ka naman masyado dyan, Warlord. Pero tignan mo, 4 laban sa 5 mangyari dito. Yung Lord getting into position, wala silang right. Kailangan nilang madaliin to, pero piniyaan nila na makuha ng BTK, ang Lord and Zorn. Gonna be able to survive with the Moonlit Waltz. Wow. Na ano siya doon, you're safe, ganyan. You'll be safe here? Yeah. What?
Sige. Uy, nasa wrap yan. Tama. Most played ngayon, si Kuya Rico Blanco. You'll be safe here. Oh, you'll be safe here in your arms. It The was long cold night, sleep tight. it was great though. It was great because now for BTK, they have space, they have momentum, but for Team Vamos, kailangan nilang kumuha na magawang madepensahan ang Lord na ito because this is just the second Lord. Malambot pa rin naman ito kahit papano. And clearable. Unclear naman dito ang Vamos. Wag lang madali si Warlord. So, keep your eyes on the prize. Yun na, si Shark. Alam niya, yung win condition nila, kailangan matanggal yung Sicilian to. Pero kita mo naman, yung Lord, it will still be enough para matanggal yung Torre na yan. Oo, it will be enough now that the Malefic Gun has been built by Nets. Lalawak ng range na meron ang carry na ito. Mukhang this is going to be a successful base defense for the side of Team Vamos. Sumasakit na. Yung damage, tapos si Mobile Zane pumasok pa loob. Bakit nag-spear pa? Ano yun? Kaya naman 4 laban sa 1 at si Mobile Zane ang mawawala. May konting ka ba sa iyong mga mata? Moba Zane! What is that, brother? What is that? What is this pansit? Hindi ko gets yun. Siguro, misclick. Siguro paatras yung gusto niya. Pero for some reason, papunta sa kalaban. Yung Spear of Alpha. And again, okay lang yung mga ganyang errors, pero wag ngayon. Please, wag ngayon sa mga crucial na moments na ganito. Especially now, nabigyan mo tuloy ng opening yung Vamos na lumabas ulit sa mapa. Grabe naman si Warlord. Halos doble ng damage dealt niya. Ay halos kalahati lang ng damage dealt niya. Yung damage dealt ng susunod sa kanya just goes to show na so far lahat ng mga bats impact niya ay nagiging effective at kumukonekta. Nandito na nga rin yung Sanguine Claw. Tapos yung Curse of Blood, mahuhuli nila si Yon Purify. Pero hindi magiging sapat ang damage output na meron siya. Nag-flicker papasok si Shark. Pero hindi na yata siya mabubuhay. Nagpakawala ng bala si Zia. Pero si Smooth ay tinatangki lang na parang wala. Oh my goodness, what is happening? Nag-crumble yung lamang dito ng BTK na wala ng pakambulain. Ngayon, we're back to the ball game. Sabi ng Team Vamos, kami naman ulit ang abante. And kita mo naman, Mobile Zane, very few ways to go in. Fried Chicken looking for the penalty zone. 10 seconds pa si Shark and Hoon. Will they do it? I think it will be enough. Fried Chicken goes in with the penalty zone, pero hindi na yun magiging sapat para mapigilan pa. It's a victory for Team Vamos. 1-0 by Team Vamos. Nakuha nila ang game number 1 ng ganun-ganun lang.